Goodbye motor. May palit sa bisikleta. Goodbye motor. Bisikleta na lang ating gamit. So update pala tayo sa ating YouTube channel. 5 months or 6 months na siguro ang aking YouTube channel na bagong gawa. Ngayon sa una isang buwan, saka lang ayusin ko lang balaklava. Sa unang isang buwan hanggang 3 nag-record ng panibago aking camera. Nababa kasing balaklava ko eh, napuputol yung topic eh. So unang isang buwan wala pa akong natatanaw na pag-asa kung may chance bang mamonetize yung bagong ginawa kong YouTube, kasi wala man lang ako 1,000 views. Pero mga 3 months, 4 months, wah, gulat ako. Naka 1,000 views ako sa Alaminos Bypass Road. Tapos nang open ang nung nag-open ang Tagaytay flyover, nag-vlog ako doon. Bah, naka 4,000 views ako. Hindi ko ayos ah. Tapos tinignan ko watch hour ko, ba, ang laki ng usad, nakalahati agad. Tapos nung pumunta akong Bicol, ba, nakatsamba na naman ako, naka 2,000 views na siguro yun, yung una. Tapos yung upload ko naman sa Gumaka Bypass Road, ba, naka 7,000 views. Pagtingin ko sa aking watch hour, konting-konti na lang. Tapos in-upload ko ang video ko Mindanao to Luzon, ba, naka 11 to 12,000 views na siguro ngayon. Pagtingin ko ng watch hour ko, nawala. Nawala siya. Pero ko saan napunta? Yun pala, na-meet ang requirements. Pagtingin ko sa Chrome, naglagin ako sa Chrome, lagpas na pala 4,000. Ngayon baka 6,000 na ngayon yung watch hour niya. So napakabilis lang pala makuha ang watch hour kapag ang gagawin mong channel ay motovlogging, kasi mahaba ang video. Tapos ang mga audience ko, tinitingnan ko, nanonood sila sa sa mga flat screen TV. Kasing video ko kasi malilinaw, gawa ng Insta360. So isa yan sa kagandahan kapag ang camera mo talaga magandang klase. Kahit pa small content creator ka, kung maganda ang camera mo, hindi naman kagandahan. Kahit paano malinaw siya. Kasi ang latest model ng Insta360 ngayon ay X5 or 5. Nalamangan ako ng dalawang model. So maganda panoorin sa mga smart TV kasi malalaki ang screen. Doon yung audience ko, grabe, halos 100% ang audience ko nanonood sa mga flat screen TV. Meron din nanonood sa tablet, meron sa Android. Pinakamarami talaga audience nanonood ng flat screen TV, mga smart TV. So ang problema ko, sa dami na nanonood doon sa flat screen TV, hindi sila nag-subscribe. So paano ko kaya sila kumbinsihin na mag-subscribe sila?
kahit doon sila nanonood sa flat screen TV, sa mga smart TV nila. So bakit kaya hindi sila, siguro nga mahirap mag-subscribe kung sa TV ka nanonood, kasi storbing yun eh. Alam mo, nanonood ka, hanapin mo pa yung subscribe button, mamaya na exit ang panonood mo, diba? So siguro kung may makapanood ditong aking update, so baka pwede mga sir, mga madam, sa mga nanood sa mga smart TV ng aking video, siyempre meron naman yan sila cellphone, personal cellphone, baka naman pwede niyong kunin ang inyong mga cellphone, tapos i-open nyo lang saglit ang inyong YouTube app, i-search nyo yung aking channel at mag-subscribe kayo, mga boss, mga madam, mga sir. Kumbaga, alam mo yung konting tulong mo sa iyong kapwa, di ba, sa tunay na buhay, mga boss, mga sir, mga madam, sa tunay na buhay, kapag may pirasong bagay na itulong mo sa iyong kapwa, kung minsan parang nakakataba ng iyong puso, di ba? Alam mo yung maliit ng nabagay na tulong mo, parang lumalambot yung puso, mga tipong ganun. So sana sila, baka pwede natin silang hikayatin na kung maaari, kung pwede, mag-subscribe sila, at sa flat screen TV lang sila nanood. Kaunting tulong nyo na yan, mga boss, mga sir, inyong kapwa, na dumami ang ating subscriber. So hindi naman sa para lang tayo ma-monetize. Pag na-monetize tayo, malaki ang chances isweldo ka sa YouTube. So yun yung bunga kung sakali man ma-monetize at sumweldo ka sa YouTube. Yun yung bunga, mga boss, yung alam mo yung kaunting bagay na lumambot ang iyong puso, nakatulong ka sa iyong kapwa, tapos nagbunga ang iyong tulong. Yun yung bunga ng iyong pamahagi mo ng kapirasong tulong sa iyong kapwa, di ba? So pahinga muna tayo, hinto mo natin ang topic. Titingin muna tayo dito sa tulay, Pangil Bridge, mga boss. Yan o, ang taas nito, Pangil Bridge. So diretso pa tayo kasi tataas ng araw mamaya, papangit ng record, gawa ng silaw ang araw. Turbo tong balaklava ko eh, dito ko lang nakasabit yung microphone ko eh. Laging nababa, lumalaylay yung mic ko, muntik na masot sa bunganga ko, laging lulipap yung mic. So balik tayo sa topic, mga boss, mga madam. Alam nyo, kapag ka nakatulong kayo sa inyong kapwa, masarap sa feelings. Alam mo, naghihintay ka ng walang balik. Ang kagandahan pa doon, mga boss, mga sir, mga madam, kapag nagtagumpay ang isang tao sa inyong tulong, nagbunga sa pamagitan ng inyong tulong, napakalaking napakalaking magandang record nyo doon sa langit. At siguro naman langit ang magbigay sa inyo ng ganting pala, kasi wala naman ako kakayahan magbigay ng ganting pala.
Kung meron man, sa iba ko rin gagamitin ang gantimpala. Sakali kagaya ng ibang vlogger na sumikat na tumutulong sa may hirap. Pero ako, pagka ako'y maging sikat na vlogger, di naman sa nangarap ako. Sabagay, lahat naman tayo may pangarap eh. Ang gamitan ko, kung ako'y magkapira, kalsada talaga mga boss. Yan ang pinaka most concern ko sa lahat ng bagay sa daigdig. Ang kalsada, kapag ayos ng kalsada, hindi ang dadaan sa politiko. Kasi pag dumaan sa politiko yan, may bahid na yun. Yun ang aking pangarap. Para malakit paano maibsan yung mga luluwag, yung mga kalsadang dapat ayusin na mula noon hanggang ngayon hindi maayos-ayos. Kagaya ng kahabaan ng Bicol, kahabaan ng Visayas, sa buong Pilipinas mga boss. Sa part ng Bicol talaga at Samar, ayun talaga ang pinakakalbaryo sa lahat ng kalsada. Kasi sa Pilipinas, tatlong bahagi: Luzon, Visayas, Mindanao. So sa part ng Bicol at saka Samar, saka Quezon Province, simulang isinilang ang mundo hanggang ngayon wala pa rin pagbabago. Merong aayusin yan, pero kulang na lang sabihin mo isang dangkal lang na ayos. Pero in general, sa kahabaan, mas mahaba pa rin ang dapat ayusin na hindi matapos-tapos. Pag may inayos, hindi tatagal, sira na naman. Paano? Walang konkretong plano. Yung pangmatagalan solusyon, kung ako lang gagawa ng kalsada ng ganito para talagang matibay. Kasi ang pera ng bayan mga boss, trilyon. Kayang-kaya patibayin ang kalsada kung tutuusin. Ang mangyari kasi niyan mga boss, nagawa ka ng panukat. Pag dugtong-dugtongin mo ang tuli-tulinadang tin-wheeler truck na loaded, tatansahin mo. Tatansahin mo siya na hindi gumuho, hindi mong kabitak-bitak sa mahabang taon. Mga 20 to 30 to 50 years, maximum 50 years. Ito, pinanganak ka 1 year old, tapos magsisenyor ka na lang, ang tibay pa rin ng kalsada. So anong uri ng kalsada yung ganun? Kunyari ganito, tansa ko kasing kapal ng girder, ganun kakapal, kasing kapal ng girder, ganon yung concrete na ilalatag sa kalsada. Ganon kasing, kumbaga itong kalsadang ito, girder girder style. Kahit pa tulit-tulinadang bigat ng sasakyan, paano malubak yan eh, girder din eh. Kasi ang pera ng bayan trilyon naman. Imposible hindi kaya.
unahin mo talaga yung pinaka main highway. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi yan ang kahabaan ng kabuhayan eh, dinadaanan ng kabuhayan. So ang ating topic ay impossible dream. Pag napanood tayo ng mga baser, gagawin mo kung kaya mo. Sabihin siguro yabang-yabang. Alam nyo mga boss, dahil kasi sa mga kurakot kung ano-ano na naiisip natin. Yung imposible mangyari, minsan naiisip na natin. Bunga na ng mga tinatawag na disappoint. Bunga ng pagka-disappoint natin sa mga kurakot. O kagaya nito, walang asfalto, kasarap dumaan dito, lahat pantay. Pag inaspalto na to, papangit naman ang gilid na to, naging kanal na naman yung gilid. Ang problema, ang oras ngayon, pakamalit na tayo pabalik. Mamaya pabalik ay hatawin natin. Medyo paspasan natin ng konti. Ang bagal natin, hindi pa tayo nakarating sa dulo. Yan ang araw. Sigurado pagbalik natin, ang init na ng araw. At pangit na mag vlog mamaya pagbalik. Wala sa align ng bike ko, ipa-align ko pa. Mabagal umusad yung bike ko, wala sa align. Bagal ang usad niya. Update muna tayo mga boss ng oras. Anong oras na? Ang oras 6:30. Maaga pa. Kayang-kaya pa. Kaya 30 minutes marating natin ng dulo. Kung saan ginagawang tulay. Subukan natin. Paspasan lang natin. Malapit na tayo. Let's go! Exercise to. Exercise to the max. Hatawin natin 35 kph maximum. Hatawin natin. Nadaan tayo sa Maalikabok. Mabuhangin-buhangin. Madalas natin tingnan ang hulihan. Wala tayong side mirror. Sana wag matusok ang gulong natin. Wala tayong pang tapal. Sarap magbike. Tanggal ang taba-taba mo dito. Tanggal ang asid-asid sa katawan mo dito. Wala na, hingal na. Bunayad ng paahon. Huwag tayo tumigil. Kaya yan. Kaya yan, dito na tayo. Siguro sa entrada. Ito na nga. Tigil muna tayo sa interseksyon ng papuntang Indang at papuntang Windis. Grabe. Hingal. Grabe. Ang hingal ko 100,000 hingal. 100,000 nung hingal ako. Hingal kong lumabas. Nabilang ba talaga? Lumabot ang 100,000. Shout out madam, sir. Checkpoint. Tamang tama, walang sasakyan. Ayan si bossing, oh.
Meron tayong nakasabay dito bisikleta. Oh, nasiraan ng motor. Oh, hindi tumulong. Baka nabusan lang gasolina yun. Yun, dito na tayo. Sinasabi ko maraming nagja-jogging dito. Oh, meron nagbabike dyan. Wala masyadong nagbike. Ito si Bossing. Shout out sa'yo Brad, sir. Oh, di ba? Meron nagja-jogging. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, kung gusto niyo magising ang inyong mga laman-laman, mag-jogging kayo dito. Sa mga taga Cavite, taga Silang, taga Indang, taga Tagaytay, taga Alfonso. O dito na kayo. Malapit lang sa area nyo, kapitbahay nyo lang to. Cavite is Swiss Road. Gusto nyo mag-jogging. Yung oras ay 6:30 or 6:40 ng umaga, March 14, 2026. Yung iba may dalang aso. Magilid tayo, baka may motor. Di ba? Ito na yung pinaka ano, pag narating nyo na, ito na yung pinaka spot mga boss na pwede mag-jogging, nagbisikleta. Ano, ingat lang kayo, di kayo makasagi. Marami naglalakad dito, nagjo-jogging. Oh, shout out sa inyo mga sir, mga madam, mga nagpapahangin dito, exercise. Oh, marami dito. Shout out sa inyo mga bossing. Si sir, oh, jogging si sir. Diba? Sabi ko sa inyo eh, sila mga taga rito lang yun sila malamang. Taga Indang, taga Mindis. Taga Indang, taga Mindis, dito sa area nila. Kanilang area to. Taga Silang, malayo konti. Tagaytay, malayo konti. Pinaka ano talaga, Mindis at saka Indang. Si area nila mismo. So dito na tayo sa mic ko naman, mailay. Wait lang. Oops. Dito na tayo sa dulo mga boss. I-update ulit natin. Sabado ngayon siguro walang pahinga siguro nila, Sabado Linggo. Meron din siguro pa ilan nagtrabaho ng Sabado. So pasukin ulit natin yan dulo. Tingnan natin yung tulay, yung bakal na hinila, kung anong development. Nasampa na bang bakal? Ingat tayo. Tatawid tayo dyan dito sa may Kaikwit Street, Kaikwit Road. So ganyan, paggawa pa lang ng kalsada, isabay mo ng imburnal, di ba? Hindi yun saka mo gagawin 100 years na. Walang na lang sabihin mo 100 years na lumipas saka mo gawin ang imburnal, yung kanal. Nagawa ng simento, sabay mo na. Di na yung balik-balik. Tinawa dun sa Luok, Batangas, nung huling update ko doon. Nagawa pa lang ng imburnal, samantala ilang taon na lumipas ginawa yung semento. Ang bihira. So dito mga boss ay malamang bawasan yung tarik. Hindi naman tarik eh. Dapat hindi na pinalaliman. Tama na sana yun. Kasi pro naman sa baha yan. Maglaliman mo. Tama naman. Ano ito? Elevation sana. Tama na sana ang elevation yun. Bakit pa kaya laliman? Yan o. Banayad lang elevation, sakto na sana to. May sumobra ng lalim yan. Ang kalaban mo naman yan, baha, sa tag-ulan.
Sa bagay, ang ilog, dito ng ilog, siguro ang hinahabol nila dyan, makaagos ang kanal. Yan ang hinahabol nila. Umagos sa ilog yung kanal, yung imburnal, para dito na palabasin, para bawas hukay sa imburnal. Yan ang palagay ko. So tayo dito na. Sa may ginagawang tulay, patawid doon sa kabilang kalsada. Sa sunod, may time ako, i-update ko yun. Kung ano ng mga development sa mga putol-putol doon sa kabilang kalsada. Yung Pilipit Road. Ay, hindi Pilipit Road. Ano pala? Karatsutsi. Anuling Karatsutsi Road. So, gamitin natin ang ating panlaban ng aso. Gamitan natin ng orasyon para yung mga aso na yan ay maging maamo. Ito bisikleta ko, huwag niyo akong galawin. Diba? Wala na, lumayas na aso. Hindi na sila humarang. Babalik man yun, di nang gagalaw yun. Doon na sila, tumabi na sila. Wala na tayong nakikita, hindi na nila tayo nakikita. Invisible na tayo sa kanilang mga mata. Wala na tayo sa kanilang pandinig. So, ito pa rin ang bakal. Di pa rin gumagalaw. Isang linggo, walang development. Yun laang. So, ano pang iniintay nito? Mahirap pa naman ganyan, tinitingga ganyan. Malaking posibilidad niya ma-discover pag nakatingga ng matagal ganyan. Dapat bago i-ganyan 100% ng preparado. Hindi natin alam anong dahilan bakit hindi pa tuluyan nilatag ang bakal. So nag-record ng panibagong ating kamera. So yun ang development dito mga boss. Sa 1 week ay walang usad. Same as usual. Napa-English ha. Same as usual. Balik na tayo. Hindi tayo pwede lumapit dun eh. Simba kung ma-discover yan. Pisak-pisak ka dyan. Yan ito sinasabi ko. Kalsada sa Pilipinas ganyan kapal ang ibabaon sa gitna ng kalsada. Iwan ko ba kung malulubak pa. Ang gamit ng tulay. So balik na tayo mga boss. So sadness, nakakalungkot yung sa isang linggo parang development. Kasi oras lang yan, mailatag na yan eh. Maghapon lang yan, mailatag na yan eh. Siguro mayroon pang mga tinatapos dyan bago ilatag, o kaya unahin tong gelder. Wala pang pampasweldo. Wala pang taga-sweldo ng tagabuhat nitong gelder. Sigurado naman mahal ang sweldo yan, tagabuhat nitong gelder, operator ng crane. Pagkano kaya ang sweldo? Operator ng crane, tagabuhat yung higanting gelder niyan. Girder. Nakaraan ito, hindi pa to nagawa.
Kita nyo mga boss, mga aso, maamong tupa na. Di ba? Di ba? Di ba? Pag meron kayong panguntrang aso, maamong tupa na yan, wala nang tahol-tahol yan. Di ba? Ginamitan ko ng kapangyarihan ni Lapu-Lapu. Tahimik yung aso. Pinagsamang kapangyarihan ni Lapu-Lapu at Magellan. Di yung aso tumahimik. So may ito, dalawang asong tuta. Di ako nakikita. Pumiglas lang, pero di nila ako nakita ng aso. Parang takot pa nga eh. So dito yan meron tatlong antabay, tatlong aso. Tingnan natin. Umubra ang kapangyarihan nila Lapu-Lapu at Magellan na pinagsama. Kung anong reaksyon nitong aso. Kapangyarihan nila Lapu-Lapu at Magellan, magsama kayo, kalabanin natin ang aso. Charan! O diba? Maamong tupa. Tahimik. Sabi ko sa inyo. Kaso pangit na i-vlog ngayon. Yan ang araw eh. Sumikat na eh. So pag ganitong oras mag-vlog ka dito, pangit na. Mga alas 7. Mula alas 7 hanggang tanghali, pangit na i-vlog dito. Kasi wala pa akong na-search na lente ng camera panlaban sa silaw. Doon tayo tatambay sa tulay. Kasi tambayan ng tulay. Maghanap tayo ng kape. Wala pang naka 4 wheels nagtitinda ng kape. Ang hinahanap ko doon naka 4 wheels nagtitinda ng kape. Paalayin ko yung bisikleta ko. Maganit. So yan na nga ang araw. Bibili tayo ng shade na tinted panlaban sa silaw ng araw. Oh, mag-aalas 7 na siguro o alas 7 na ngayon. Mamaya i-check ko yung oras pagdating ko sa tulay. Oh, ganda ng kawayan. Gawa ka lang bahay, isang buong bahay na to. Bahay sa bukid. Makuya kung bukid namin, ang kawayan doon, marami ng puno, marami ng magamit. Gawa kong bahay yung bukid. Pag uwi ko, kawayan gamit. Bibili ko maliit na chainsaw pang personal, ang tabla, ang dingding na rin para mas maganda. Tapos pinturahan.